sa mga oras na ito, wala pa rin muna pa na tayo nakikita na mga kaanak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, tanging mga taga-suporta pa rin ang nakaabang dito sa labas ng ICC Detention Center. Pero sa isang pahayag ni former presidential spokesperson Attorney Harry Roque, sa usapin daw ng interim release, medyo hindi sa ganun kakampante kung sakaling pagbibigyan ba ang dating Pangulo. Dahil ang sinasabi niya, wala daw in the past na mga napagbigyan dito nga sa mga may kaso na may kinalaman sa crimes against humanity. Pero ang inaasahan naman niya, susubukan pa rin daw, no? Susubukan pa rin naman daw na mag-apply ng interim release. At baka kasi maging consideration yung edad ni dating Pangulong Duterte na 80 years old. We just don't know kung si dating Pangulong Duterte lang ba ang umabot sa ganitong edad. We just need to confirm this kasi although yun yung sinasabi ni Attorney Roque. And linawin lang natin, Attorney Roque is not part of the legal team, no? Ang sinasabi kasi ng legal team ng Duterte Camp, pinag-aaralan pa lang din nila ang paghahain ng motion or request para nga dito sa provisional release or interim release ng dating Pangulo. At the same time, ang sinasabi pa rin naman ng kampo ng ni Attorney Roque dito sa area when he arrived dito sa lugar, same time pag nagpapa-interview siya, talagang hinahamon niya itong ICC in terms of continuing na matuloy itong pagdinig sa kaso kasi parang existential issue itong mangyayaring kaso ni dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, existential issue, ibig sabihin, kung sakasakali daw na umalpak dito ang ICC, mukhang nararapat na doon na talagang mabura na or malagay nila sa kasaysayan ng ICC. Yan yung mga exact words ni Attorney Harry dahil nga he still believes at yun din naman yung pinapaniwalaan ng kanilang kampo na wala na sa jurisdiction dapat ng ICC itong nangyaring ito sa kay dating Pangulong Duterte. Plus, yung technicality in terms of preliminary investigating dito sa nangyaring issue or krimen, mukhang nag-lapse na tayo. Parang ganun yung sinasabi naman dito ni Attorney Harry Roque. At kumbaga, kumbaga para testing ito kung sakasakali at mapagbibigyan. Kasi ang sinasabi din niya, itong kaso ni dating Pangulong Duterte, ang tanging kaso na lamang ngayon na live na hinihear pa dito sa ICC. Other than this, wala na daw silang trabaho. Yun yung mga words galing kay dating presidential spokesperson, no? At inatibayan natin si VP Sara na dumating din sana dito sa lugar para makapagbigay din siguro ng update sa atin in terms of the finalization dito sa legal team kasi yun din yung inaantay niya, no, yung paper document para siya makabalik ng Pilipinas at talagang ma-assure lang niya na kompleto na yung defense team ng kanyang ama na harap dito sa ICC. Pero Mon, yung sinasabi mo kanina na baka ma-consider yung edad ni FPRRD, parang maliit yung chance na yun no? Kasi parang dati may nakausap din tayo na ICC accredited lawyer, di ba? Sabi niya they don't consider the yun, age. parang dito lang sa Pilipinas kino-consider ang senior citizen Tama ba, Mon? Tama ka. O, tama kayo dyan. Yun din ang sinasabi din naman ng mga ibang nakakausap natin, no, na mga, tulad yun, mga experts din, no? So, well, actually later meron akong interview din mismo sa ICC spokesperson and we would want to at least coming from them, mas maganda siguro mabigyang linaw din yung mga ganitong bagay para mas maunawaan natin yung kontekstong yan. Mon, yung mga supporters na nandyan sa labas, ano yan? 24/7 sila, tapos nagpapalitan sila, nagka-camp out ba sila? And hanggang kailan sila pwede dyan? Kasi baka meron mga supporters na gusto pang pumunta, gustong masilayan yung mga Duterte, di ba? Like si VP Sara, ganyan. Ano ba ang siste dyan? Alam niyo, kahapon papunta ako sa train station, may nakasabay akong isang Pinay na galing pa ng Pilipinas, pupunta ng Germany at talagang nag-trend lang din para pumunta na ako dito sa The Hague at makita ang detention center at sakasakali doon makita si dating Pangulong Duterte. Pero gabi na yun, alas 6 na ng gabi, ang sabi nga namin, wala kung hindi sila pamorningan dito, no? Ang mga Philippine overseas na pupunta dito, yung talagang una, sinasadya itong lugar, either day off nila sa araw na ito. Pangalawa, yung mga every after work or before work, dumadaan muna sila dito sa lugar.
malaya itong in fairness dito sa The Hague, Netherlands, medyo sila, they give liberty sa mga ganitong klaseng mga gatherings in a way kasi mukhang inasikaso din naman ng mga organizers nitong Duterte supporters na mapagbigyan sila dito sa certain part ng parke sa labas ng ICC Detention Center para nga naman if ever may mga darating, no, makakapunta dito. Usually daytime lang mayroon mga supporters dito sa area kasi after 5 p.m. pag alam na nilang walang bibisita, sabay-sabay kanya-kanya na rin talagang nag-aalisan yung mga taga-suporta ni dating Pangulo Duterte. Inaabangan nila dito ang mga kaanak ng dating Pangulo plus yung kanilang panalangin pa rin na mapalaya at mapabalik na dyan sa Pilipinas si former PRRD. So hindi na pala sila hinihigpitan kasi parang I remember there was a time na sinabi ni Senator Robin Hood na parang naghihigpit sila sa mga activities na yan. So maaring na-coordinate na pagbigyan na lang yung ating mga kababayan dyan. Tama, linawin ko lang yun, Marisol. No? Yung naghigpit sila kasi sobrang dami ng mga nakaraang linggo lalo ng birthday ni PRRD. So lumalagpas na talaga yung mga tao just sa mga parang barikada na to. So dahil sa sobrang dami. No? So ang ayaw lang naman ng mga Dutch police dito is yung makakasagabal sila sa mga bike lane, makakasagabal sila sa mga pedestrian kasi talagang pag bike lane dito at pag mga nagbibisikleta at nasa bike lane ka talagang masisigawan ka kasi nga daanan nila yon, no? So yun lang naman yung iniiwasan. They are not actually after sa paghigpit sa mga demonstrations, hindi naman. Although ang in-apply kasi talaga nung una, parang picnic nung time ng birthday ni dating Pangulo. Pero hindi naman sila ganun kahigpit. Actually, yung media, dito, meron kami isang area lang din dito sa harapan. Dito lang kami. Bawal dito yung mga supporters kasi nga parang magkakagulo-gulo lang daw pag pinayagan na rin nila lahat ng mga supporters na mapunta dito sa mga parang another area ulit ng park. No? So, just to give you an idea. So, yan, may naglagay na ng barikada. Diyan lang. So, nung nagkaroon kasi ng pag-ipit, kasi nga, overflowing. No? Lumalagpas na sila dito sa mga barikada. At saka yung mga dumarating. Yan. Sa bagay, dito lang naman kasi sa Pilipinas, nagpapatintero yung mga nagbabike tsaka yung mga pedestrians. Ay, Sa dito sidewalk. bawal. Pati pag may Diyan dumaan ng bawal. mga nangangabayo, sa kanila ang daan. I guess as Ayan. long as orderly, okay lang sa kanila, no? Yung mga gathering na yan. Tsaka Tama. siguro pag wala na yung, pag umuwi na si VP Sara, pati yung ibang mga Duterte, hindi na siguro talaga pupunta dyan. Kasi wala na silang connection inside din Oo, so baka wala That na we rin don't know kasi gathering. may iba talaga pupunta dito, gusto lang doon talaga makita si former PRRD. Sabi namin, hindi nyo makikita. Ay, hindi, okay lang ho. Baka makita pa rin namin. Yun ang mga sagot nila. Umaasa lang Umaasa din. Para Oo. tuloy naging tourist spot pala yung ICC. Yung penitentiary Diba? nila. Oo. Asan ba yan? Scheveningen ba yan, Mon? Anong pa? Oo. Hindi ko na alam pronunciation doon Scheveningen. Scheveningen. Basta ICC Detention Center na lang. Oo. Oo, pero parang naging parte na nga rin ito ng mga, well, this is not confirmed. Kwento lang din naman ng mga overseas Filipinos na nagpupunta rito. May mga grupo daw na ginagawa na itong parang parte nung spot na pupunta nila pag pupunta kayo ng the Netherlands. Sige. May promo pag pupunta dito sa Netherlands. At isa sa iikutan, itong ang ICC Detention Center. Itong Scheveningen Prison. Gets. ICC Detention Center. Okay. Oo. Ayan. Pero, ayan mga kapatid, medyo pinapalight lang natin. Pero again, yung mga kababayan natin dito are very serious in terms of praying na sana daw talaga makalaya at mapabalik sa Pilipinas ang dating Pangulo.